O interesado kang magsimula ng tatakan, DTF printing business tayo. Okay, unang-una, sa pagtatatak, kailangan mo ng location. Ito, as you can see, itong pwesto natin na kinatatayuan natin ngayon, nakita lang natin kamakailan lang. Okay naman siya. So, isa to sa mga pangunahin sa pagtatayo ng DTF printing. Siyempre, location. Location, tapos, tignan mo yung foot traffic usually. Pero sa akin, baliktad. Kung papansinin nyo, wala nga nadaan. Andun yung nadaan, no? Highway din naman siya. Pero kung isipin, itong kinatatayuan ng pwesto, hindi siya talaga nasa highway. So, depende po kasi yan sa pangangailangan nyo. So, ang unang-unang kinonsider ko lamang dito is yung espasyo. Tapos, siyempre, location din naman. Madali yung access. Ngayon, kung interesado ka sa step by step na to, maganda magano ka ng ballpen tsaka papel para ilista mo kung ano yung mga kailangan para makapag-start ng step by step ng pagtatayo ng printing business. Yun lang. Sundan mo to. SNL Digital Moment. Okay, ando tayo. Start tayo ng DTF printing business. Sa DTF printing business, siyempre, nakaasahan mo na, siyempre, DTF printer. Ito, itong nasa likod natin, DTF printer siya. Yan. Zoomjet ang tatak. Ayan, ha? Zoomjet ang tatak, DTF printer. So, kailangan mo yan kasi DTF printing nga yung papasukin mong business. Ano pa yung susunod na kailangan mo? Siyempre, kung may DTF printer ka, dapat meron ka rin heat press. Isa sa mga essential yan. Heat press. Okay. Heat press, siyempre, kailangan mo ng PC. No? So, hindi ka naman makakapag-operate kung wala kang PC. So, ito yung mostly basic na ano niya, no? DTF printer, tapos yung shaker, siyempre, kasama yung shaker. Tapos, siyempre, meron ka dapat heat press at PC. So, basically, yan naman talaga ang kailangan mo sa pagtatatak ng damit. Ngayon, ako, ina-add ko lang kagad ito, cutter platter. So, ngayon, hindi ko palang nase-set up itong cutter platter ko, Skycut, para sa mga vinyl. So, yan yung mostly na kailangan mo sa pagtatatak o sa pagtatayo ng DTF printing business. So, sa pagtatatak ng damit, yan yung kailangan mo ngayon. Ngayon, siguro interesado ka, pag-usapan natin kung magkano yung budget na kailangan mo. Yun naman ang dyan eh. Kung meron ka ng location, meron ka ng equipment, meron ka ng magkano inabot. So, pag tinignan mo yung espasyo, maluwag to, no? So, hindi ko pa na-set up. Set up ko dito yung heat press. Actually, itong machine, dito ko siya ilalagay. Kasi kapag tumakbo na yan, magtutuloy-tuloy yan, makikita nyo yan maya-maya, maasbok yan, yung mausok masyado. Pagka yan ay masyado mausok. So, para didiretso natin dito, bubutasin natin itong pader, para tagusin natin doon yung usok, yung alikabok niya. So, ganun ang gagawin natin. Para ito, hindi naman sobrang mukhang cloud. Kasi kapag napansin ko, para siyang nasa langit. So, yun ang iiwasan natin. So, dito yung machine, pag ganito siya, dito shaker, dito natin ipopwesto yung PC. So, temporary lang, ganyan ngayon, nag-running lang tayo para makita natin. Dito yung PC, baka dito yung tatakan, baka baliktad, baka dito tayo ng tatakan. So, aaralin natin itong espasyo na to kung paano natin gagamitin siya ng tama. So, yun po, baka magdagdag pa ako ng mga dalawa pang heat press so pagka nag-full operation na tayo kasi yun yung magiging takbo natin dito. So, etong shop na to, malapit lang din sa isa nating shop. Actually, walking distance lang. Kapag mga tarpaulin ang kailangan natin, dun tayo, pero dito tayo pagka mga pantatak sa damit. So, ganun po ang gagawin natin na setup. Okay, so pag-usapan natin yung budget. Magkano ang kailangan para makapagtayo ng isang DTF printing business. Okay, so meron ka ng ballpen, meron ka ng papel, lista mo ha, isa-isahin natin. Okay, so sa budget tayo. Unang-una, yung location, sinasabi ko sa inyo yung pwesto.
Pagkano yung pwesto na makukuha nyo? Karaniwan na, lalo dito sa Muntinlupa, karaniwan nagre-range po ang mga pwesto rito ng 10,000, 15,000. So, depende sa kakayanan mo. No? Sa akin dito, itong pwesto natin na nakuha ngayon is 30K. So, 30K, tapos hiningian tayo ng 3 months, so 90K na kagad. Okay, 90K. So, after nun, kailangan mo siyempre, kung DTF printing, the best is meron ka ng DTF printer. Ang DTF printer na gamit natin is Sumjet. Usually, nagre-range ang Sumjet ng 235 hanggang 250, ganyan ang ano yan. So, depende po yan sa klase ng makukuha nyo. So, mga DTF, ganun po. Pero pag sa e-sprint kayo kumuha, karaniwan po mga, ano po yan, mga nasa 500. Okay, 500,000, ganun ang ano po yan. Kaya hindi ako sa e-sprint kumuha. Dito ako kumuha ngayon sa Sumjet. So, ganun po ang range ng ano yan. So, depende naman po yan sa model o depende sa head. Doon po nagkakatalo yan sa head. Ito po is mababang klase lang po yung head na gamit ko, DX11. Pero sa akin, okay lang naman kasi alam ko naman kung paano i-maintain. Kung hindi ka pa ganong mag-maintain, advice ko sa'yo yung pinakamaganda na kunin mo. Pero kung medyo sanay ka na rin naman sa makina, okay na po ito. At sa akin po, satisfied na po ako sa DX11. Two heads po to, yung unang head is white, yung second head po niya is yung color. So, ganun po. So, kung ganun ang presyo na, tapos kailangan mo ng PC. Ang PC, hindi ko masyadong binabudgetan ng PC. Ang PC ko po, nagre-range lang po siya ng 15 hanggang 20K. So, ganun lang po ang presyo ng PC ko. So, kung 15 to 20K, etong aking PC dito is 17K ang kuha ko. So, yun. So, 17K plus nyo yung 245 dito. Okay na mag-add po ha. Tapos, punta tayo sa heat press. Okay, itong heat press na ganito, usually nagre-range po ito ng 13. Hydraulic po yung ano niya, magnetic. Tapos, pusa po siya na gano'n, semi-automatic. Yan, A3 size po yung printer na to. Ay, itong heat press na to. So, A3. Ang kagandahan po kasi nito is kusa siyang umaangat. So, kahit gano'ng kaigpit yung gawin ko, kusa naman siyang aangat pagka po tapos na yung oras. O, na tiniming ko. Okay, isa sa dagdag na rin, no? Ito po, pansinin niyo po, ayan na po, yung usok. Yan po yung isang pangit sa DTF, ha? Para at least nakita nyo na rin kagad. Ito, sakto-sakto, actual na actual yan. Nakikita nyo, para po siyang may cloud. Sana nakikita nyo sana sa camera. Ano po siya, pausok masyado. So, kaya po, dun ko siya ipupwesto sa portion na yon. Kita mo yun doon. Kaya ako doon siya ipupwesto kasi bubutasin ko para palabas po yung ano ng asbok. So, yun po yung isang ano. Kaya natin tinanggal doon sa kabilang shop kasi po doon sa kabilang shop, sikip na po siya. Ay aircon po tayo doon. Ang mangyayari po, masakit sa dibdib po. So, ayan po. Ayan yung gawin natin solusyon. Yan. So, ano pa ang kailangan natin? Budget ng... So, basically, kung meron ka ng heat press, meron kang printer, meron kang computer, halos kumpleto ka na pagdating sa DTF printing. Kaya ako lang po isinama itong cutter platter, no? Para pwede rin po ako magtatak ng vinyl. Yung mga vinyl cut. So, pwede kong gamitan po. Ito naman po. Ito naman ganitong cutter platter po, nagkahalaga po ito ng 46,000. 4 feet na po siya. So, yun po yung kagandahan. Ito, 4 feet na, 46,000 naman. Dual head po ito. No? Naging patungan lang muna siya ngayon. Ito, dual head po ito. Skycut ang brand. Yan. Kaya ako naman na Skycut pa rin kasi yun sa Pasita, sa shop natin sa Pasita is Skycut po, single head pero Skycut. At para sa akin, kontento naman po ako sa ano. Mura ang Skycut, di katulad ng mga Roland o ng Mimaki o nung kung anumang brand, sobrang mamahal. Ito po, ng Graptec. Ito po, mura lang. Graptec, 100,000 lagi ang presyo. Ito po, sa halagang 46,000, dual head na po siya. At may camera rin naman po siya. So, basically, yun lang naman po ang presyo ng mga pagtatayo ng DTF printing. Makontento tayo kung ano muna yung equipment na meron tayo. Tapos, unti-unti na lang tayong magdagdag. So, ganun lang po, basically, pag-start ng Kasi, bukod dun sa mga nasabi kong presyo, isa rin naman sa gagastusan niyo po is yung permit. Kasi pag ganun nyo ng permit yan, karaniwan po, magre-range kayo ng permit yan, mga 10 hanggang 20,000. So, depende po yan sa tagalakad nyo. Ako po kasi, personal, pinapalakad ko na lang kasi imbis na ako pa yung maabala, so pinapalakad na lang po natin. Pero kung bakante pa naman po kayo, mas malaki matitipid nyo pag kayo po naglakad.
So, yun lang po muna. Tapos, kung meron kayong gustong malaman, paki-comment na lang po sa comment section. Then, kung interesado ka sa mga gantong klase ng content, paki-like and follow nyo na lang rin po ako. Ayun lang po, maraming salamat. Sa susunod na kwentuhan natin, talakayin natin kung ano yung mga may experience natin na mga pangit sa DTF, kung ano yung maganda sa DTF, kung talaga bang kumikita yung DTF. Kasi ako basically, bago pa lang po ako sa DTF. Siguro wala pang 1 month sa akin tong DTF na gumagana. So ngayon, pagka-after po ng mga tumagal-tagal, sasabihin ko sa inyo kung talaga bang tama yung naging desisyon ko na pumasok sa DTF o dapat ay nanatili na lang ba ako sa tarpaulin printing. So, ganun lang po. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paki-like na lang po kung nakinabang ka naman. Yun lang po. Maraming salamat po.